Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito ang balita galing sa Fox News Channel ng Amerika. Ito ang inihayag ng isang war analyst, isang political analyst na isang dating insik ito, David Chang, US citizen na ngayon at anti-China na. At marami siyang alam tungkol sa China. Kaya ito kanyang hinayag, ini-expose niya ang ginagawa ng China sa giyera sa Iran. At ang kalagayan ng Alaska pala ngayon ng Amerika ay delikado sa China. Kasi under the sea, under the ocean sa Alaska, ay napakarami palang submarino diyan ng China. Ang Amerika ay nakatingin lang eh. Kaya sabi ni Trump, gagawa tayo ng maraming submarino. Kasi ang World War III, pagdating sa Alaska ay submarino ang labanan eh. Kasi napakaraming submarino pala ng China. So ito yung hinahayag ngayon ni David Chang, isang war analyst, political analyst na half Chinese. Atin pakinggan. Clearly, China is on the side of Iran with all of this, and then they want to send a Mideast envoy to go condemn the attacks today. How do you see this? Well, first of all, that envoy is going to try to stop the United States from attacking Iran. And clearly what we should be doing is ignoring this guy. You know, the Chinese are an enemy combatant. That's the way we should treat them. They have been supplying Iran with all the components for their weapons that you just talked about. So, nag-supply ng all of the components of weapons, especially sa mga missiles at interceptors. Ang China ay kaya pala hindi nakikita kasi component lang yung dinadala, yung party-party lang dinadala sa Iran at ina-assemble sa Iran. Kaya na nga yung sabi ko, 'di ba, mga ka-Golden Boy? Kaya walang hiya talaga tong China, no? Napaka walang hiya. Dahil gusto nilang magapi ang Amerika, ito ginawang parang panlaban nilang Iran sa Amerika dahil ang Iran mahina ang utak eh. Hindi naman yan, ay nako, talagang mahina ang utak. Bakit magipaglaban sila sa Amerika? Tapos sila. Dapat ang ginawa, diplomasiya, hindi yung mainit ang ulo. Kapag ganyan na geopolitics, huwag maging mainit ang ulo sa Amerika. Si Donald Trump mainit talaga ang ulo sa Iran dahil Iran ang nagpa-assassinate kay Trump yung natamaan siya sa tainga. Kaya sabi nga ni Ali Khamenei noon, the second time it will not miss. Yung sniper daw na ipadala nila second time, yung una nag-miss eh. Yan ay inaccept ni Khamenei na sa kanila talaga yung sniper na yun na bata pa. Ngayon, papadala daw sila ng pangalawa at it won't miss. Tatama daw kay Donald Trump sa ulo. Sinong tinamaan ngayon, di ba? Na karma eh, bumalik sa kanya eh. Grabe. Kaya galit na galit talaga si Donald Trump sa Iran dahil nga yung inassassinate siya na natamaan sa tainga. Iranian ang may pakana nun. Okay, so balik tayo kay David Chang. Diplomatic support, propaganda support, elevated commodity purchases. Last year, 87.2% of Iran's exports of crude went to China. It's across the board support. And so the United States just needs to say, look, we want to stop this. We have to also impose costs on China. Yeah. So why have we been buying drones from China for so long? I asked the chairman of the Intelligence Committee this yesterday. Rick Crawford was my special guest, and I want to get your take on this. I know at this point we've stopped buying Chinese drones from DJI, but there are so many of them already in our arsenal. Mali ng Amerika eh. Kasi ang katulad ng mga DJI, hindi naman Chinese company yan, pero doon yung ginawa sa China. Katulad ng mga cellphones natin, made in China lahat yan eh. Pero ang brand, Nokia, di ba? Mga brand, mga Samsung, hindi Chinese brand yan. Hindi yan Huawei. Kaya mali din ng Amerika, mali ng Europe kung bakit nag-invest sila sa China. Ang China ang yumayaman eh. Tsaka yung mga drone nila na pinapadala ngayon sa Amerika, merong mga spy camera yan na hindi alam ng Amerika. Kaya kung lilipad yan, makikita nila ang buong view ng Amerika. Kaya ang mga drones, yung mga mga kamera nyo na DJI na galing China, mayroong mga special lens yan na automatic nakakonect sa spy network ng China. Katulad ng Huawei cellphone. Ang Huawei cellphone,
Kapag nagsilpi-silpi ka, makikita yan doon sa China. Kaya banned ang Huawei sa Australia, banned sa part of Europe, banned din yan sa Amerika. Ewan ko lang sa Pilipinas kung nag-ban tayo niyan ng Huawei cellphone. Okay, balik tayo kay David Chang at ng Fox News. Here's what he told me yesterday. Watch this. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I farmers, but they couldn't keep pace because the technology changed so quick, and they were outfunded, and Yeah. they had to go a different direction with it. So now we're reliant on these Chinese drones. We can't continue with that type of footing. Do you believe this operation in Iran is as much about China? It's a very tenuous relationship. I know that they try to characterize this as an affable relationship, and I get it because that I personally get they it may too. have an exchange that may be favorable. But broadly speaking, the Chinese Communist Party is not our friend. This attack on Iran was not an attack on China, but it most certainly Ayun. is So, an impact ang on attack sa China. Iran ay parang kinurot ang China diyan ng Amerika. Dahil nga mayroong investment ang China sa Amerika, lalo na sa oil, sa kanilang mina ng oil. Malaking investment at saka sa infrastructures. Yan naman talagang style ng China. Katulad sa kay Digong, di ba? Na Chinese company ang pumapasok sa Pilipinas, gumagawa ng ating mga tulay, gumagawa ng ating mga poste, nilalagyan ng spy camera. Ganon yung style ng China eh. Kunwari, tutulong-tulong, pero meron silang motibo behind sa mga tulong na yan. Kaya kapag natalo ang Iran, of course, talo na naman. Talo talaga yan. 101% talo. Ay masasaktan ang China dahil nga gumagastos sila sa Iran eh. Tumutulong sila sa Iran. Kaya gumagastos din ang China sa gera na yan. Kaya nga dapat doon pa lang sa second set of officers, second set of military ng China na nagipaglaban. At ngayon ay third set na. Kaya dumating sa third set yan eh, dahil sa China yan at Russia dahil sa pagtulong nila, nabuhay ang loob muli ng Iran na magipaglaban tayo, total, nandiyan sa likod natin ang China, nandiyan ang Russia. Eh kung walang tumutulong sa Iran, matagal nang nag-hands up yan. At hindi na magiging supreme leader yung anak ni Ali Khamenei na si Mujtaba Khamenei. Okay, so tapusin natin ang balitang to. Courtesy ng The Fox News. Not our friend. This attack on Iran was not an attack on China. Not our friend. This attack on Iran was not an attack on China, but it most certainly is an impact on China. Ayun. Has had impact already, hasn't it? Impact Oh, certainly has. Certainly, it has an impact. Kaya buti nga sa China kasi naghari-harian na eh. Eh kung ang China lang hindi nangaagaw ng teritoryo, hindi inaagaw ang WPS, o kayong mga inchik dyan, okay sana ako sa inyo, mga inchik dyan sa China, kung hindi kayo nakikialam sa teritoryo namin, hindi nyo kinukuha ang aming resources dyan sa ilalim ng dagat, hinaharvest nyo na yung mga yung mga perlas eh. Matagal na 2019 binubuldos nyo yung coral reef para makuha nyo yung mga giant clamshells, mga giant taklubos, giant pearl nandun na sa China eh. Sila yung nakinabang. Pati yung mga tuna, mga isda natin na masarap, sila yung nakinabang eh. Kung hindi lang kayo nangagaw ng teritoryo ng Pilipinas, sana maganda ang ating relasyon ngayon. Pero dahil sa napakasakim nyo, dapat sa inyo ay ilunurin sa dagat eh. Sakim-sakim nyo ng dagat. Balik nga kayo sa pagluto ng pansit at maglako kayo ng pansit. Yun naman talaga ang trabaho nyo noon eh. Ngayon yumaman lang kayo dahil sa investors na Europe at Amerika. Ang laki-laki ng ulo nyo eh, pero yung mata nyo singkit pa rin eh. Okay mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa balita ni David Chang na ang China pala ay talagang sumusuporta sa gira sa Iran kaya ito tumatagal. At hindi lang yan, ang China ay nagpaplano talaga na atakihin ang Amerika sa likod, sa Alaska, sa karagatan underwater. Ay nariyan ang napakaraming submarino nitong mga tsikwa. Paki-comment sa ating comment section down below sa mga bago pa lamang sa channel. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa aking avid followers, 100 and thousands, pasasalamat sa pagiging
nandyan palagi para sa ating channel. Hanggang sa muli. Ingat ang lahat. Paalam.